Mga kapasta, bago po tayo magsimula, may isa-shoutout lang po ako. Bale, katrabaho po ng pinsan ko. Na tiyempo, listener pala natin si ma'am. Pero ayun nga po, shoutout po kay ma'am Jella De Leon at kay ma'am Elise De Leon. Magkapatid po sila. Happy listening po sa inyo ma'am at salamat po sa pakikinig. Muli po, shoutout po kay ma'am Jella De Leon at kay ma'am Elise De Leon. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Ang pangalan ko po ay Melissa. Gusto ko sanang ibahagi ang kwento ng anak kong si Kyle. 18 pa lang ako nang isinilang ko si Kyle. Halos palayasin ako noon ng mama ko kasi hindi pa ako tapos ng kolehiyo nang mabuntis ako. Yung ama ni Kyle, iniwan kami nang malaman niyang buntis ako. Lumayas at ang sabi ay sa Maynila na raw magpapatuloy ng pag-aaral. Sobrang lungkot ko nun. Umabot siguro sa puntong inisip ko na ipalaglag ang bata sa sinapupunan ko. Nalinawan ang isip ko nung magsimba ako at sinabi ko sa sarili ko na kayang-kaya ko naman na itaguyod ang anak kong si Kyle. Nung isinilang siya, naluha talaga ako. Kahit yung mga magulang ko ay mas gumaan ang pakikitungo sa akin. Si Kyle yung naging dahilan para magkaayos kaming lahat. Nagpatuloy pa din naman ako sa pag-aaral. Sa umaga pumapasok ako sa mga subject ko sa kolehiyo. At sa hapon, nagtatrabaho ako sa isang fast food malapit lang sa bahay namin. Nakakapagod syempre. Halos wala na nga akong oras sa anak ko dahil sa sobrang pagkabisi. Sila mama lagi ang bantay niya. Nakapagtapos ako sa pag-aaral. Pumasa sa licensure at agad na nakahanap ng trabaho. Teacher nga po pala ako. Elementary ang tinuturuan ko. Kung meron man akong pinaka-alaala kay Kyle, yun ay ang pagiging sweet niya sa akin. Kapag umuwi ako galing sa trabaho, lagi akong may regalong yakap pag uwi. Kiss sa pisngi, tapos ipapakita niya sa akin yung mga drawing na ginawa niya sa school. Tuwing birthday ko naman, bago ako magising sa umaga, naglilibot siya sa garden ni mama. Naghahanap siya ng pinaka magagandang bulaklak tapos ilalagay niya ito sa kama. Para kapag nagising ako ay makikita ko agad yung mga bulaklak. Yun lagi ang regalo niya sa akin. At tuwing birthday ko, kahit anumang regalo ang matanggap ko sa mga kaibigan ko ay yun lagi ang pinaka inaabangan ko sa umaga. Yung mga bulaklak na bigay ni Kyle. Nung tumuntong siya ng 8 years old, nalaman namin na may sakit siya na leukemia. Halos sa ospital na kami tumira that time dahil palala ng palala yung kalagayan ni Kyle. Sobrang awang-awa talaga ako sa anak ko. Kung pwede nga lang na ako na lang yung sumalo ng lahat ng paghihirap niya. After ilang taon na gamutan, bumigay na yung katawan ni Kyle. Namatay siya habang hawak ko yung kamay niya. Nagpaalam siya sa akin nun. Sabi niya wag na raw akong umiyak dahil lagi naman niya akong dadalawin at babantayan. Nung nagaganap yung lamay at libing, para akong lutang na kaluluwa. Hindi ko alam yung gagawin ko. Wala akong ganang kumain. Natatandaan ko noon na sobrang lungkot ko nung bisperas ng unang birthday ko na hindi ko na kasama si Kyle. Kasi naisip ko kinabukasan ay wala na akong matatanggap na bulaklak kasi nga wala na si Kyle. Nakatulog ako nun na hinihiling na sana pagdilat ko ng mga mata ko ay may makita akong bulaklak sa kama ko. Kinabukasan pagbangon ko sa kama ay walang bulaklak. Inaasahan ko na yon pero sobrang naiyak pa rin ako. Parang mas pinatunayan nun na wala na nga si Kyle. Napatay na siya. Pumikit ako at matutulog na sana uli nung marinig ko yung pagbukas ng pinto. May naglalakad papasok. Akala ko si mama lang na babatiin ako sa kaarawan ko. Kaya hindi ko muna binuksan yung mga mata ko. Naamoy ko yung napakabangong bulaklak. Agad akong umupo at pagtingin ko sa paanan ng kama, may 5 piraso na rosas doon. Pulang-pula. Tsaka ako narinig ang mga salitang, "Paalam mama." Yun ang sinabi ng boses. Kinuha ko yung mga bulaklak at niyakap ko. Hindi na ulit sa akin nagparamdam si Kyle. Mas okay na sa akin yun.
Dahil ibig sabihin, nakatawid na siya sa paroroonan niya. Tuwing kaarawan ko sa umaga paggising, lagi ko pa ring naaamoy yung mga bulaklak. Ellen na lang po ang itawag niyo sa akin. May ikukwento sana ako na nangyari matagal-tagal na rin. Noong ika-6 na kaarawan ko, may kakaibang nilalang akong nakilala. Gabi na yon, tapos na yung party sa bahay. Tulog na ang lahat. Ako naman gising pa rin kasi pinaglalaroan ko pa yung mga regalong natanggap ko. Hindi ako sigurado sa eksaktong oras, pero malapit nang maghating gabi nun. Narinig ko na may tumatawag sa pangalan ko galing sa bintana. Sabi ng boses, "Ellen, nandito ako! Ellen!" Ang gaspang ng boses, parang pangmatanda. Tumayo ako, naglakad palapit sa bintana at sumilip. Doon nakita ko na may napakatangkad na lalaki na nakatayo sa tabi ng puno. Kakaiba yung suot niya. Malaking puting t-shirt at itim na pantalon. Wala siyang saplot sa paa. Kumaway-kaway siya sa akin. Nung ngumiti siya, tsaka ko lang napagtanto ang laki ng mata niya, pati yung bibig. Yung mga ngipin niya sobrang dami. Kumikinang-kinang pa kasi bilog yung buwan. Tapos umalis na yung lalaki. Matapos yun, bawat kaarawan ko, bago ako matulog sa gabi, dinadalaw ako ng lalaking yon. Tatawagin niya lagi yung pangalan ko. Tapos ngingitian ako. Kakaway at saka aalis. Hindi ko maintindihan kung ano ba siya. Kung masamang nilalang ba o ano. Kung multo o aswang o engkanto man. Wala namang ginagawang masama yung malaking lalaki. Kaya hindi ako nagsumbong sa mga magulang ko. Hinayaan ko na lang. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako natatakot doon sa lalaki na yon. Hindi naman kasi siya nagbibigay ng nakakatakot na aura. Parang gusto pa nga na makilala siya at maging kaibigan. Nung tumuntong ako ng ika-18 kaarawan, inabangan ko siya doon sa bintana ng bahay namin. Pero alas 11 na, wala pa rin siya. Akala ko hindi na darating. Tsaka ko narinig yung boses niya. "Ellen! Nandito ako! Ellen!" Lumapit ako sa bintana. Nagulat ako kasi lumapit din siya. Inilahad niya yung kamay niya sa akin at pinasok sa bintana. Kinuha ko yung bagay na nasa palad niya. Singsing na kulay itim. Tapos nagsalita ulit yung lalaki. Sabi niya, "Aalis na ako, Ellen." Yun na yung huling beses na dinalaw ako ng lalaking yon. Wala siya nung 19th birthday ko, pati sa 20th. Tinago ko lang yung singsing na bigay niya. Nung may nakilala ko na may alam sa mga paranormal, kinuwento ko sa kanya yung naranasan ko. Nakursunadahan daw ako ng isang engkanto. Malamang mahiyain yung engkanto, kaya dumadalaw lang ito tuwing kaarawan ko. Tinanong ko kung bakit hindi na ito nagpakita matapos ang 18th birthday ko at kung bakit binigyan ako ng singsing. Wala rin daw siyang ideya, pero sigurado daw siya na yung singsing ay may kakaibang kapangyarihan, pero hindi rin daw niya alam kung ano. Natakot ako sa kinuwento ng kaibigan ko, kaya ang ginawa ko ay iniwan ko yung singsing sa simbahan. Bahala na kung anong mangyari o kung sino man ang makakuha. Hindi ako nagsisi sa ginawa ko. Baka kasi kapag nagtagal sa akin yung singsing na yon, magawan ako ng hindi maganda ng engkantong yon. Luke ang pangalan ko. Hiling ko lang sana ay maisama itong story ko sa mga videos nyo sa YouTube. Ang tagal ko ng listener sa Pinoy Creepypasta. Subscriber na ako bago pa mag-pandemic. Ang sarap kasing pakinggan ng mga ganitong story kapag nasa trabaho. Ngayon oras na
para ako naman ang magbahagi ng sarili kong experience. Last year ito, birthday ko nang mangyari. Solo lang akong naninirahan sa bahay. Rumerenta ako sa isang maliit na boarding house malapit sa office namin. Pareho na akong iniwan ng mga magulang ko. Solong anak din ako. Hindi ako nagsiselebrate tuwing birthday ko. Walang party o buong magdamag na inuman sa mga bar. Ang tanging ginagawa ko kapag petsa ng kaarawan ko ay dumadalaw ako sa puntod ng mga magulang ko. Magdadala ako ng maliit na cake tapos magsisindi ng kandila sa mga puntod nila. Tsaka ko ikukwento yung mga importanteng nangyari sa buhay ko ng taon na yon. Last year lang, ito ulit ang ginawa ko. Ako lang mag-isa doon sa sementeryo. Nagsindi ako ng 2 kandila. Sinindihan ko rin yung cake at saka ako kumanta ng happy birthday sa sarili ko. Habang nagkukwento ako sa lapida ng mga magulang ko, kinakain ko yung cake kasi wala namang ibang uubos noon kundi ako lang. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko kasi bago ako umuwi, naglakad-lakad muna ako ng ilang puntod sa sementeryo. May nakita akong lapida na kumuha ng interes ko. Panlalaki yung pangalan niya. Base sa petsa ng kamatayan niya, 17 years old pa lang siya nung mamatay siya. Ka-birthday ko rin. Ibig sabihin, birthday niya rin nung araw na yon. Ngumiti ako at nagsabing, "Happy birthday sa'yo pre." Tsaka ako naglakad palabas ng sementeryo. Ang weird kasi habang naglalakad ako, pinagtitinginan ako ng mga tao. Tumingin ako sa cellphone ko kasi baka may dumi ako sa muka. Pero wala naman. Pumara ako ng taxi. Pag upo ko pa lang nakita ko na medyo weird ang tingin sa akin ng driver. Kalagitnaan ng biyahe namin, nararamdaman ko na sobrang lamig yata ng aircon ni Manong. Nakiusap ako na kung pwede pakihinaan yung aircon. Pero sabi niya hindi raw ito naka-on. Tapos biglang tinanong niya kung may kasama ba ako. Nagtaka ako pero sinagot ko pa rin. Sabi ko mag-isa lang naman akong pumasok. Wag daw akong mabibigla sabi niya. Kasi pagpasok ko raw may pumasok din na isa pang lalaki doon sa taxi. Tumingin ako sa tabi ko pero wala naman. Sabi niya sa akin may third eye daw kasi siya. Dati pa ay nakakakita na siya ng mga kaluluwa o multo. Kinuwento ko na galing kasi ako sa sementeryo. Mag-isa lang kasi nga dinalaw ko yung mga magulang ko. Delikado raw maglakad-lakad ng mag-isa sa sementeryo. Minsan kasi ay may mga multo na nantitrip ng mga taong nakikita nilang dumadaan sa mga puntod nila. Ang pinakamabuti raw ay magpagpag muna ako sa isang mall o kainan. Nagpasalamat ako sa kanya at sinunod ko yung payo niya. Tumambay ako saglit sa mall. Tumingin ng mga libro sa book sale. Tsaka lang ako umuwi ng bahay para matulog. Siguro ang dahilan kung bakit sinundan ako ng multo ay dahil pinansin ko yung lapida niya. Ewan, baka alam niya rin na kaarawan ko nung araw na yon. Anyway, after nga noon, sabi ko ngayong taon may isasama na ako sa puntod nila mama at papa. Gusto ko rin kasing malaman nila na meron na akong girlfriend. Shinare lang ng ninong kong Seaman ang kwentong ito. Cook sa isang international cruise ship si Ninong at marami siyang kwentong kakaiba na nagmula pa sa iba't ibang bansa. Ang pinaka-paborito kong kwento niya ay yung kasamahan niya na may jowa raw na sirena. Hindi kagaya ng ibang delusional na nagkiklaim na may jowang engkanto, diwata o ano paman. Itong katrabaho ni Ninong na si Chris ay low-key lang. Hindi niya pinangangalandakan ng tungkol sa girlfriend niya. Hindi siya nagkukwento ng tungkol doon. Unlike dito sa mga napapabalita sa atin na ini-interview pa nga. Ang pagkakaalam ni Ninong kay Chris ay binata pa ito. Yun din kasi ang kwento niya. Ang madalas nga niyang ka-video call ay mga magulang niya at kapatid. May mga nagkakagustong pasahero sa kanya kasi server si Chris
at nakikita nga ng mga guest. Pero deadma sa mga yon si Chris. Nagkaroon tuloy ng bulong-bulungan na baka bading, pero hindi yun pinapansin ni Chris. February 26 daw ang birthday ni Chris. Nasa laot sila noon, kaya ang usapan ay sila-sila na lang ang magse-celebrate sa kabina. Tapos nahalata raw nila Ninong na problemado ito. Parang ang lalim daw ng iniisip, lalo at papalapit na yung araw ng birthday niya. Akala nila ay nalulungkot lang ito dahil pang ilang birthday na pala nito sa barko. Tapos eto na, dumating na yung bisperas ng birthday niya. Balisa na raw si Chris at palabas-labas sa balcony at pasilip-silip sa tubig. Napansin na rin daw nila Ninong na parang maalon at may nagbabadyang bagyo. Pero dahil sanay na sila sa buhay barko, ay wala na lang sa kanila kung abutin man sila ng bagyo sa karagatan. Kadalasan naman daw ay maliliit na bagyo lang yon na hindi dapat ipag-alala. Dahil kung malakas yon ay hindi sila papalaot. February 25 ng gabi ay hindi nila makita si Chris. Umuulan daw noon at pinayuhan na silang lahat na wag nang lalabas ng kabina dahil baka magkandadulas lang sila sa angge ng ulan. Sabi ni Ninong ay kabado na sila noon dahil first time nilang makaranas ng malakas-lakas na bagyo at dama talaga yung paggalaw ng barko. May naglalaglagan na raw ng mga gamit. Nawala na raw sa isip nila yung birthday ni Chris dahil sa matinding takot. Nung biglaan ay nawala yung malakas na alon. Tumahimik yung karagatan at nang sumilip daw sa labas ang isang officer ay nakitang maaliwalas na ang kalangitan. May mga bituin at maliwanag pa raw ang buwan. Parang walang nangyaring bagyo. Pero nag-ingat pa rin sila at hindi pinalabas dahil baka raw nasa mata pa sila ng bagyo. Kaya payapa. Hindi na nakita si Chris hanggang sa mag-umaga. Kaya ang kinatakot nila ay nahulog ito sa dagat habang taas baba yung alon. Tinawag sa pamilya niya sa Norway ang tungkol sa nangyari kay Chris. Pero laking gulat na lang daw ng agency ni Chris nung habang kausap ng isang tauhan ay umiiyak na ang nanay nito at nagkasigawan sa bahay ng mga ito. Nung balikan daw ng ina ni Chris ang kausap, ay sinabing kararating lang ni Chris. Pagkatapos ay naputol na ang tawag. Isang buwan daw ang nagdaan bago nakakuha ng paliwanag si Ninong kung papanong nakauwi kaagad sa Norway si Chris. Gayong ang barko ay nasa South America. At kahit pa may nakapagligtas na barko kay Chris, ay hindi naman agad ito pauuwiin. At sa halip ay iraradyo pa ang barko na pinanggalingan niya. Sa weirdong paliwanag ni Chris ay nagalit daw ang nobya nitong si Rena dahil lagi silang hindi nagkakasama sa tuwing birthday niya. Ito raw ang may gawa nung bagyo at para lang matigil ang toyo nito ay tumalon na lang siya sa dagat para makasama ito kaysa mapahamak pa yung mga sakay ng barko. Siyempre hindi bumenta yung kwento ni Chris at nasibak siya sa trabaho. Nakasuhan pa pero nakapagbayad naman agad ng multa. Kalukuhan lang daw ang kwento ni Chris. Pero yung bigla ang pagtigil ng bagyo kasabay ng pagkawala niya at ang mabilis niyang pag-uwi sa kanila ay isa pang misteryo na hindi rin maipaliwanag. At ang sabi ni Ninong, minsan daw ay naka-video call nila si Chris na nasa Norway. Pero ilang oras ang lumipas pagdaong nila sa Caribbean ay naroon na ito. Namamasyal daw kasama ang jowa niya. Halo-halo ang reaksyon ng mga kasamahan nila tungkol kay Chris. May mga nagsasabi na nababaliw na ito. Pero marami din naman ang talagang naniniwala. Kasi ang daming mga hindi maipaliwanag na pangyayari ang hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanila. Ito na siguro yung pinaka-creepy na karanasan ko sa buong buhay ko. OFW ako galing Japan. Bale, sinuwerte lang ako sa job interview. Akala ko nga hindi ako makakapasa. Pero laking gulat ko.
Nung makatanggap ako ng email, natanggap na raw ako sa trabaho. 2015 yung unang taon ko sa Japan. Natatandaan ko pa yung unang gabi ko doon. Nakahiga ako sa kama habang tinitignan yung pictures ng mga magulang ko, kapatid, pati yung girlfriend ko. Naiyak talaga ako kasi yun yung unang beses na mag-isa ako sa buhay. Lagi naman silang tumatawag, lalo na yung girlfriend ko na gusto lagi may update ako sa kanya sa chat. Pero syempre iba pa rin yung personal kayong magkakausap araw-araw. Iniisip ko na lang para sa kanila naman ang ginagawa ko, para sa future namin. Nagpatuloy lang ako sa trabaho. Para na nga akong robot noong mga panahon na yon. Gigising sa umaga, maikling bike papunta sa trabaho, tapos uuwi, kakain tsaka matutulog. Iisa lang ang routine ko sa araw-araw. Trabaho, bahay. Wala naman kasi akong ibang kilala sa bansa na yon. Hindi ko rin alam kung saan ang magagandang lugar na pwedeng pasyalan. Nung araw ng mismong birthday ko, wala akong trabaho. Nasa bahay lang ako, mag-isa. Nakaupo sa harap ng TV habang nanonood ng pelikula. Pero yung utak ko wala doon sa pinapanood ko. Sobrang malungkot ako nung araw na yon. Ewan ko ba. Tumawag naman yung mga magulang ko at kapatid. Nag-video call naman kami ng girlfriend ko. Pero parang may kulang kasi wala akong kasama. Naalala ko yung best friend ko nung oras na yon. Classmate ko siya sa high school. Sobrang close namin na para na kaming magkapatid. Yung mga magulang ko turing na rin sa kanya ay anak. Junel ang pangalan ng best friend ko. Sabi ko sa kanya oras na ikasal ako, siya ang gagawin kong best man. Kaso hindi na natuloy yon. Kasi na-aksidente si Junel noong 2010. Sakay siya nung lumang motor na service niya noong nag-aaral pa kami sa high school. Dead on arrival si Junel nang dalhin sa ospital. Sa sobrang lungkot ko nung birthday ko, bago matulog nung gabing yon, sabi ko sana dalawin din ako ni Junel bago man lang matapos yung birthday ko. Pumikit ako, nahiga ako sa kama. Naramdaman ko yung malamig na hangin na parang dumaan sa katawan ko. Pagdilat ko, nakatayo si Junel sa kanan ko. Nakadungaw siya sa mukha ko. Pero yung itsura niya ay yung mukha niya nung makita ko siya sa kalsada na nag-aagaw buhay. Duguan yung ulo niya, durog yung mata niya, punit yung kaliwa niyang pisngi. Ngumiti sa akin si Junel. Tapos sabi, "Happy birthday, tol." Napabalikwas ako sa higaan. Tumayo ako at tumakbo palabas ng kwarto. Grabe yung tibok ng puso ko. Nung medyo mahimasmasan, sumilip ako sa kwarto. Awa ng Diyos ay wala na si Junel. Yun ang unang beses na nakakita ako ng multo sa buong buhay ko. At sana ay hindi na maulit yon. Tumagal ako sa Japan ng 4 na taon. Nung medyo makaipon, umuwi rin ako ng Pinas at nagtayo na lang ng maliit na business. Hindi ko kasi talaga kaya yung kalungkutan sa bansang yon. Si Junel naman, dinadalaw ko sa puntod niya. Malapit lang kasi doon yung puntod ng lolo at lola ko. Magmula nung mangyari yung nakakatakot kong karanasan sa Japan, ay hindi ko na ulit hiniling na dalawin ako ni Junel. Putya kasi, baka totohanin na naman niya. Kwento ito ng tita Sol namin tungkol sa kaklase niya noong high school na may kakaibang pamilya. Tawagin na lang natin na Rika yung kaklase ni tita Sol. Naimbitahan daw si tita Sol at dalawa pa nilang kaklase sa 21st birthday ng kapatid ni Rika. Natawagin na lang nating Nick. Pinayagan pang mag-overnight sina tita at doon nila nakita na napakayaman pala ng pamilya ni Rika. Lahat daw ng bisita ay mga dikotse at English speaking na mga business partner. Hiyang-hiya raw sina tita kaya hindi sila gaano nakihalubilo. Nagkulong na lang daw sila sa isang guest room. Anyway, gabi na nga.
Naroon sina tita sa guest room kasama si Rika. Kain lang daw sila ng kain hanggang sa isa-isa na silang nakatulog. Nagising si tita dahil ginising siya ng dalawa niyang kaklase na si Jenny at Karen. Sinenyasan siya ng mga ito na huwag maingay. Pagkatapos ay hinila siya papunta sa pintuan. Nilapat lang nila Jenny ang mga tenga ng mga ito roon kaya nakigaya siya. Sa una raw ay wala siyang maintindihan sa naririnig nila dahil parang mga bulungan lang din. Pero katagalan ay naririnig na niya ng malinaw. Tunog daw ng ilang kalalakihan at kababaihan na parang nagtatalik. Natatawa raw si tita pero nakinig pa. Hanggang sa para na raw sumisigaw yon at kahit hindi na nila ilapat ang tenga sa pinto ay maririnig na nila. Kasunod daw noon ay katahimikan. Maya-maya ay may tumutula na at nagpapasalamat. Parang dasal daw dahil humihiling ng mahabang buhay. Pagkatapos ay nagpalakpakan na raw at nakarinig sila ng mga yabag. May manipis pero mahabang butas yung pinto. Sumilip doon si Jenny at nanlaki ang mga mata niya. Tinabig kaagad ito ni Karen para makasilip at gulat din ang mukha nito. Kaya si tita naman ang nakisilip. Ang nakita niya ay ang pamilya ni Rika. Mga nakatapis lang ng tuwalya at nakapila ng dalawang hilera. Nakita pa raw ni tita si Rika na pawisan at gulo ang buhok. Hindi na raw nakatulog sila tita dahil pinagkwentuhan na lang nila kung ano ang nakita nila. Nung katukin sila ni Rika kinaumagahan ay nagkunwari silang walang nakita o narinig. Pero bago sila pinauwi ng araw na yon ay may pinakita ito sa kanila na hindi kapani-paniwala. Dinala sila ni Rika sa kwarto na malapit lang din sa guest room. Parang doon daw nang galing yung mga ungol nung nagdaang gabi. Malagkit yung sahig at merong kakaibang amoy. Noong bata pa ay hindi niya gets ang amoy na yon. Pero noon daw nakapag-asawa na si tita ay tsaka niya nalaman kung ano yon. Walang laman yung kwarto maliban sa isang mesa sa gitna na natatakpan ng kulay pulang tela. Sabi ni Rika ay huwag silang matatakot sa ipapakita niya. Kinabahan agad si tita pero hindi na siya nagsalita. Nung itaas daw ni Rika ang tela ay nakita nilang mummified na tao ang nasa kahon na inakala nilang mesa. Salamin ang paligid noon at may mga sariwang bulaklak sa paligid. Si Karen daw ay napasinghap at akmang tatakbo pero pinigilan agad ni Rika. Huwag daw silang maingay dahil hindi alam ng parents nito na pinakita nito sa kanila ang impo. Impo ang tawag nila doon sa mami. Yun daw ay isang kaanak nila na namatay sa edad na 107. Pinakamatanda sa angkan nila kaya pinaniniwalaan nilang may angking milagro. Kapag daw may nagkakasakit sa pamilya nila ay magpapahid sila ng langis sa impo. Tapos ay ipapahid ang langis na yon sa parteng sumasakit. Mawawala na raw ang sakit noon. At ito yung wild na inamin sa kanila ni Rika. Kapag daw may celebration ay pinaliliguan nila ang impo. Yung tubig na pinagliguan nito ay siyang inihahalo sa pagkain para ma-share sa mga bisita ang pinaniniwalaan nilang milagro. Masuka-suka na raw si tita pero nagkunwari lang siya dahil natatakot na siya kay Rika. Sina Jenny at Karen naman daw ay gulat na gulat ang itsura pero tahimik lang din. Sa puntong yun daw ay gusto nang magtanong ni tita kung ano ang ginawa nila nung nagdaang gabi. Pero parang nalulun na niya yung kanyang dila. Hinayaan naman din silang makauwi ni Rika. Nagpanggap sila na walang anuman sa kanila ang pinagtapat nito. Pero nag-iyakan daw sila ni Karen nung makasakay sila ng tricycle. Gusto na nga raw sana nilang layuan si Rika pagkatapos noon. Pero natakot sila na magsumbong ito sa mga magulang niya. Pagkatapos ay kung ano ang gawin sa kanila dahil napakayaman nga ng mga ito.
Mabuti na nga lang din at pagkatapos ng high school ay lumipat na rin ang pamilya ni Rica sa Maynila at nawalan na sila ng communication. Sa palagay daw ni tita ay miyembro ng isang kulto si Rica, kaya rin napakayaman ng mga ito. Ann po ang pangalan ko. May work pero single pa rin as of now. Itong story na ito ay tungkol sa tita kong si Tita Leslie. Nakatira siya sa bahay nila lola. Siya na lang sa magkakapatid ang wala pang asawa. Almost 40 na rin si tita, kaya feeling ko mahihirapan na siyang maghanap ng partner sa buhay. Sabi niya sa akin, masaya naman daw siya na mag-isa. Siya yung nag-aalaga kay lolo at lola. Matanda na rin kasi sila. Sa kwarto ni tita, may salaming box doon na naglalaman ng isang manika na sobrang luma na. Madungis yung manika. Hindi pa siguro nalalabhan yon kahit kailan. Nung una kong kita doon ay akala ko kaya tinatago ni tita sa salaming box dahil bigay yon ng isang boyfriend sa nakaraan. Baka merong sentimental value yung manika sa kanya. Kaya nilagay niya sa isang secure na lugar. Nung medyo tumanda na ako, tsaka ko lang nalaman na hindi pala ganoon ka-romantic yung backstory nung manika na nasa salaming box. Sabi ni tita, noong 7th birthday niya raw ay umuwi siya galing sa paaralan na bitbit na yung manikang yon. Maging siya ay hindi niya maalala kung sino ang nagbigay sa kanya. Basta ang natatandaan niya lang ay tinanggap niya yung manika kasi nga akala niya regalo yun dahil birthday niya. Normal naman daw yung manika nung una. Lagi niya itong dala saan man siya magpunta. Katabi nga raw niya sa pagtulog. Pero after ilang days lang, si Tita Leslie mismo ang nagsabi na parang kinakausap daw siya nito sa gabi. May boses daw kasi siyang naririnig na parang galing daw doon sa manika. Sinabi niya ito kay Lola at syempre ang ginawa ni Lola, tinago nila ito sa bodega sa likod bahay. Doon na rin nagsimulang gumalaw daw sa loob ng bahay yung manika. Madalas daw nila itong makita sa sofa. Nakaupo doon sa sofa o kaya sa kusina. Sa gabi naman, minsan makikita na lang daw nila itong nasa kama na nila. Si Lola raw takot na takot nang magising siyang nakaupo sa dibdib niya yung manika. Sumigaw daw ito ng sumigaw hanggang sa nagising lahat ng tao sa bahay. Dahil nga sa matinding takot, ilang beses na raw nilang sinubukang itapon yung manika. Nilagay nila ito isang araw sa sako ng mga basura. Kitang-kita pa raw ni Tita Leslie nung kolektahin ng garbage truck yung mismong sako kung saan nakalagay yung manika. Kinagabihan ay una raw natapos sa pagkain si tita. Dumiretso siya sa sala para sana manood ng teleserye. Pagtingin niya sa sofa, nakaupo raw doon yung manika. Madungis at may mga nakakabit pang basura sa katawan. Muntik pa raw siyang himatayin sa takot. Bumalik siya sa kusina para sabihin kila Lola ang nakita sa sofa. Sinubukan pa rin nilang itapon sa ilog yung manika, pero bumalik ito sa bahay na basang-basa. Isa sa mga suhestyon noon ni Lolo ay sunugin na lang daw yung manika para maabo na ito at hindi na makabalik pa sa kanila. Kaso sabi ni Lola, papano raw kung gantihan sila ng espiritu na nakapaloob sa manika na yon. May napanood daw siya sa TV na ganoong kaso. Sinunog yung vessel ng espiritu, kaya ginantihan sila. Ang tanging naisip nilang paraan ay kumonsulta sa isang albularyo. Dinayo pa nila sa malayong baryo. Sinabi nung matandang albularyo na hindi raw espiritu yung nasa loob ng manika na yon, kundi isang maliit na klase ng demonyo. Ito raw ay klase ng demonyo na walang kakayahang sumanib sa mga tao, pero kayang-kaya nilang pasukin ang mga bagay. Kapag pinaalis daw nila ang demonyo sa manika, ay lilipat lang ito sa ibang mga bagay at baka balikan pa sila Tita Leslie.
Mas maigi raw na ikulong na lang ito sa isang lalagyan. Sumama raw yung albularyo na yon sa bahay nila Lola. Nagpabili ng salaming box. Parang aquarium siya kung saan pwedeng ilagay yung manika. Nilagyan ng maraming dasal nung albularyo yung palibot ng salaming box. Sigurado raw na kahit anong gawin ito ay hindi ito makakalabas sa box na yon. Maliban na lang kung mababasag yung salamin. Nung marinig ko yung kwentong yon ni tita, nag-iba yung pagtingin ko sa manika na nasa box. Minsan kapag tinitignan ko ito ng matagal, napapansin ko na gumagalaw yung mata nito sa direksyon ko. Kaya hindi ko na talaga tinignan yon. After nun, hindi na talaga ako pumasok sa kwarto ni tita kahit kailan. Nangyari ito noong 18th birthday ng isa kong kakilala. Pakitago na lang po ang mga pagkakakilanlan namin ng mga taong mababanggit sa kwentong ito. Tawagin niyo na lang po akong Louie at ang celebrant naman ay tawagin nating Maris. Naimbitahan lang kami noon para tumulong sa pagkatay ng baboy. Alam niyo naman dito sa probinsya ay tulungan kapag may handaan. Surname itong si Maris ay masasabi kong nasubaybayan ko rin ang kabataan at hindi ko akalain na mapapasama siya sa mga kabataan na may hindi magandang bisyo. Sa murang edad ay gumamit na siya ng pinagbabawal na gamot at ayon pa sa chismis ay 2 ulit nang nagpalaglag. Yung lola ningning ni Maris ay saradong Katoliko na kilalang palasimba, kaya naman parati niyang pinapanalangin ay ang magbago ang kanyang apo. May pangako pa nga sa simbahan si Lola Ningning na patungtungin lang sa edad na 18 si Maris at maihatid sa tamang landas ay magpapasanto ito. Ang ibig sabihin ng magpapasanto ay yung kukunin niya ang patron saint ng aming bayan para patuloyin sa kanilang bahay at ipagdasal at hainan ng pagkain. Sinasabay yun sa mga espesyal na okasyon kagaya nga ng birthday, kaya naman sadyang pinaghahandaan. Sumapit ang 18th birthday ni Maris. Hindi naman namin masabing nagbago na siya dahil mismong kaarawan niya ay nakasimangot at nagdadabog. Parang masama pa yung loob na siya ay pinaghanda. Dinig pa nga namin kasabay ng pag-iyak nung pinapatay naming baboy. Nagsisigawan sina Maris at mga magulang niya habang umiiyak si Lola Ningning. Bandang 10:00 ng umaga ay kinuha na yung santo sa simbahan. Doon pa lang ay may paramdam na sa kababalaghan na mangyayari. Nasa 30 katao ang kinailangan bumuhat sa santo na dati-rati naman ay kayang iangat ng kahit 5 katao lang. Sobrang bigat daw ng puon at pati yung korona nito na natatanggal at kayang angatin ng isang bata ay naging napakabigat. Usap-usapan na ayaw pumasok ng santo sa bahay nila Maris. Naihatid din naman sa bahay nila yung santo. Kitang-kita rin namin na para bang nakasimangot ang puon at nakakunot ang noo. Nakakapangilabot tignan dahil alam ng lahat na napakaamo ng mukha ng birhen. Kinagabihan ay dumating ang mga kaibigan ni Maris. Maayos naman silang mga bata kung titignan, pero napakaingay. Si Maris lang talaga ang halatang nagpapasaway. Kitang-kita yung lungkot sa mukha ni Lola Ningning habang nagdarasal sa santo. Nakakaawa nga yung matanda na pinapayapa na lang ng ibang bisita. Bandang 1:00 ng madaling araw ay pinatay na yung videoke at maririnig na lang ang kwentuhan nila Maris. Ako at iba pa ay maagang nagsipag-uwian dahil mga pagod na. Nagulantang na lang kami nung biglang magsigawan at magkalabugan sa bahay nila Maris. Ang unang pumasok sa isip ko ay nagkagulo na sila. Sumilip lang ako sa bintana at wala na sanang balak na makiusyoso. Pero nakita kong nag-uusisa na ang ilang kapitbahay kaya lumabas na rin kami ng asawa ko. Sina Maris at mga kaibigan niya ay nasa terrace
at duguan. O kaya ay may mga bukol at sugat. Si Maris mismo ay dumudugo ang bibig at dinudura yung mga nadurog niyang ngipin. Walang makapagsabi ng nangyari, pero tumuturo sila sa poon. Nagtayuan yung mga balahibo ko nung makitang nakababa na sa pedestal yung berhen. May dugo sa korona nito at parang nagulo ang buhok. Sinugod sa ospital sina Maris dahil para silang naggulpihan. Iisa ang kwento nilang magkakaibigan. Kitang-kita raw nila na bumaba sa pedestal yung berhen. Inalis ang korona nito at siyang inihambalos sa kanilang lahat. Sinakyan pa raw nito si Maris na sa labis na sinda kay hindi nakapanlaban, kaya naman napuruhan nito sa muka. Sir Neb, yung mga bakas ng sugat ng mga bata ay katulad ng sa disenyo ng korona ng berhen. Naninindigan sila na berhen ang nanakit sa kanila, pero walang naniniwala dahil alam naman ng lahat na mga pasaway sila. At isa pa ay natatanggal nga yung korona ng birhen. Maaari daw na napagtripan nila Maris na ibaba ang birhen at alisin ang korona para paglaruan. Kaya lang ay nagkapikunan, kaya sila ay nagkasakitan. Hindi malinaw kung nagsisinungaling lang sila dahil pulidong-pulido ang salaysay nila Maris. Iisa ang kwento nila kahit paghiwa-hiwalayin sila. Yun nga lang ay hindi sila pinaniwalaan dahil sa reputasyon nila. Yung ibang nakakatanda ay naniniwala na sinaktan nga ng berhen sina Maris dahil milagrosa nga naman talaga yon. Isa pa ay pahiwatig na nga ang bigat nito nung binubuhat pa lang para ihatid kina Maris. Kung may isa mang magandang naidulot ang insidenteng yon, ay biglang naging masunurin si Maris at natigil sa pakikipagbarkada sa mga maling tao. Pero kung totoo mang birhen ang nanakit sa kanila, ay parang hindi naman gawain yun ng isang alagad ng Diyos. Noong kabataan ko, may alaala ako na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nahahanapan ng paliwanag. Gusto kong ikwento ito para sana malaman ko kung meron kayong mga ideya sa kung ano ba ang nangyari sa akin. Len-len ang palayaw ko noong bata pa ako. Halos wala akong kalaro sa amin kasi ako yung bunso. Lahat ng kapatid ko malalaki na. Ako na lang ata noon yung naglalaro ng manika at bahay-bahayan. Wala namang kaso sa akin ang ganoon kasi nasanay na akong maglaro mag-isa. Kahit saan ako pumwesto basta dala ko yung mga manika ko, ay magagawa kong maglaro mag-isa. Magbe-birthday yung panganay na kapatid namin nung sabihin sa akin ni mama na sa bakuran na lang muna raw ako maglaro kasi maglilinis sila ng bahay. Marami raw kasing bisitang darating. Pumunta ako sa bakuran. Nagiinuman naman si Papa at yung mga kaibigan niya. So ang ginawa ko, naghanap ako ng mapaglalaro ang lugar sa labas. Medyo malayo na ako sa bahay nung may makita akong maliit na bata na halos kaedad ko. Nilapitan ko siya tapos tinanong ko kung gusto niyang maglaro. Pinakita ko sa kanya yung dala kong mga manika. Paglingon niya, nakangiti siya. Napansin ko na noon na walang itim yung mga mata niya. Pero dahil bata pa ako noon, akala ko may mga tao talaga na ganoon yung itsura. Nagpakilala siya sa akin bilang Maria. Naglaro kami buong hapon. Nung medyo padilim na yung langit, sabi niya sa akin sumama raw ako sa bahay nila. Birthday niya rin daw, kaya may mga handaang masarap na pagkain. Pumayag naman ako. Naisip ko sobrang busy ng mga magulang ko na baka hindi rin nila mapansin na wala ako sa bahay. Naglakad kami ng mga 5 minuto ang layo. Tapos nung nasa harap na kami ng isang malaking puno, ang sabi nung kalaro ko, hawakan ko lang daw ang kamay niya at makakapasok kami sa puno. Tumagos kami sa katawan ng puno. Pagdilat ko ng mata, nasa isang lugar kami na sobrang ganda.
Makulay yung mga bahay. Ang daming tao. At napansin ko rin na yung mga mata ng mga tao doon ay katulad nung kay Maria. Wala ring itim. Ang dami naming kinain. Manok, ice cream, gatas, grapes. Busog na ako. Pinakilala niya pa ako doon sa mga magulang niya na sobrang weird ng mga suot. Matapos yun, naglaro pa uli kami ng ilang oras. Nung medyo pagod na ako ay sinabi ko kay Maria na gusto ko nang umuwi. Tinanong niya ako kung ayaw ko raw bang doon na lang manirahan. Pwede ko raw gawin doon lahat ng gusto kong gawin. Pwede kong kainin lahat ng gusto kong kainin. Pero tumanggi ako. Sabi ko kasi malulungkot yung mga magulang ko kapag hindi ako umuwi. Sinamahan niya ako sa parang portal na labasan ng lugar. Nung tumuntong ako palabas, umaga na uli. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Nakita ko na may mga pulis at tanod sa loob ng bahay. Nagtaka nga ako nun kasi hindi ko alam kung anong nangyayari. Niyakap agad ako ni mama nung makita niya ako. Tinanong niya kung saan ako galing. Akala ko nga magagalit siya ng matindi sa akin. Pero hindi naman. Ilang araw daw akong nawala. Kinuwento ko sa kanila ang lahat ng nangyari. Lahat sila hindi makapaniwala sa mga sinabi ko. Sabi ni mama, wag na wag ko na raw uulitin ang pagsama sa batang hindi ko kilala. Simula noon palagi ko pa rin nakikita si Maria sa labas. Minsan nasa gitna siya ng mga punong saging. Minsan sa labas ng bintana. Para bang pinagmamasdan niya ako lagi. Kakawayan niya ako, tapos kakaway din ako. At saka na siya aalis. Nung medyo tumanda na ako, siguro mga edad 15, ay tsaka lang tuluyang hindi na nagpakita sa akin si Maria. Siguro pinagbawalan na rin siya ng mga magulang niya na magpakita sa akin. Ngayon nga habang tumatanda ako, doon ko lang lalong nare-realize. Nakakapangilabot pala yung nangyaring yun. Magandang araw po, Sir Neb. Ako nga pala si Brennan. Share ko lang itong kwentong naranasan ng kaibigan ko noong nasa college siya. Ang kaibigan ko nga pala ay si Fritz. Nasa UK na siya ngayon at masayang naninirahan doon kasama ang kanilang pamilya. Ang kwentong ito ni Fritz ay nangyari may 20 years na rin ang nagdaan. 42 na siya kasi ngayon at itong experience niya ay nangyari noong 22 lang siya. Nagbo-boarding house noon si Fritz. Working student siya dahil hindi naman ganoon kagaan ang buhay-buhay namin noon. Hindi umuuwi ng probinsya si Fritz kapag wala siyang pasok dahil nanghihinayang sa pamasahe. Hindi pa ganoong uso noon ang cellphone. At kadalasan ay payphone pa ang gamit. Once a week lang din tumatawag si Fritz sa kanila dahil nagtitipid nga. Noon ay malapit na yung 22nd birthday niya at wala siyang panghanda. Yung landlord nila na may listahan ng mga info ng border ay alam ang birthday ni Fritz at ang sabi ay ipagluluto na lang siya nito ng spaghetti. 1 week bago ang birthday ni Fritz ay tumawag siya sa kanila. Ang sabi ng ate luming niya ay luluwas ito ng Maynila para ipaghanda siya. Pinag-ipunan daw yon ng ate niya dahil huling birthday na niya sa Maynila. Gagraduate na kasi siya at syempre ay proud sa kanya ang mga ito. Pagsapit nga ng birthday ni Fritz ay nagulat siya dahil nasa kusina na ng boarding house ang ate luming niya. Naroon din yung landlord niyang si Mr. Viaggio at parang nagkukwentuhan pa ang mga ito. Nagluluto raw ng spaghetti si Mr. Viaggio at nakaupo naman sa may mesa ang ate luming niya. Tuwang-tuwa siya at pagkakita rito ay yumakap agad. Nagkamustahan sila at ang dami raw habilin sa kanya ng ate niya na kahit daw anong mangyari ay tatapusin niya ang pag-aaral dahil iilang buwan na lang ang bubunuin niya. Huwag daw siyang susuko sa mga pagsubok sa buhay at kung ano-ano pang pampalakas ng loob. Yung mga boardmate ni Fritz na bumati sa kanya
ay kinakausap agad ni Mr. Viaggio at inaabutan ng spaghetti. Halos hindi na raw naipakilala ni Fritz sa mga boardmates niya ang ate Luming niya. Pero hinayaan na lang niya si Mr. Viaggio dahil ang naisip niya noon ay gusto lang nito na bigyan sila ng quality time. Nung ipaghanda sila ni Mr. Viaggio ng spaghetti ay doon naalala ni Fritz na nangako ang ate niya na ipaghahanda siya nito. Tinanong daw niya kung nasaan ang handa na sinasabi nito. Tumayo na raw ang ate niya at ang sabi ay kukunin lang nito sa labas yung mga pinamili niya. Nung lumabas si ate Luming ay hindi na ito pumasok hanggang sa lumamig na yung spaghetti. Nag-alala si Fritz dahil maghapon na hindi na bumalik ang ate niya, kaya tumawag na siya sa kanila sa probinsya. At doon na niya nalaman ang masamang balita. 2 araw bago ang birthday niya ay nawala sa laot ang ate niya habang nanghuhuli ng pugita. Wala na itong buhay ng matagpuan. Ayaw pa raw sanang ipaalam ng kanyang pamilya ang nangyari dahil malapit na nga yung birthday niya. Siyempre ayaw maniwala ni Fritz dahil nakausap pa niya yung ate niya at nakita pa ni Mr. Viaggio ang kapatid niya. Pero ayun nga, wala na nga raw si ate Luming at pinaglalamayan na sa kanilang bahay. Takang-taka si Fritz kaya inusisa niya si Mr. Viaggio. Tsaka lang pinagtapat ng landlord na nakakakita talaga siya ng mga espiritu at alam nito na multo na lang ng ate niya ang dumalaw sa boarding house. Nadatnan na nga lang daw nito ang kaluluwa ng ate niya sa kusina na parang may hinihintay. Nasense naman daw nito na hindi masamang espiritu ang bisita kaya hinayaan na lang niya. Pagkatapos ay nakita pa nito kung sino talaga ang multo na yon at kung ano ang intensyon kaya nakaramdam na lang ng awa. Iyak nang iyak noon si Fritz dahil sa kakaibang regalo sa kanyang birthday. Nilakasan na lang niya ang loob dahil na rin sa mga payo ng ate niya. Siguro daw ay alam nito na hindi siya makakauwi kaya ito na ang dumalaw sa kanya. Nakauwi naman si Fritz sa kanila at nakita pa rin niya sa huling sandali ang ate niya. Siguro ay masayang masaya na ngayon si ate Luming dahil matagumpay na ang kapatid niya. Sir Neb, may ibabahagi po akong totoong karanasan na medyo mahaba-haba rin. Sana po mapagtiyagaan nyo. Ako nga pala si Ellie. Ito po yung kwentong horror ko na masasabi kong close encounter ko sa mga aswang. 60th birthday yon ng tatay Larry namin. Bale, lolo talaga namin si tatay. Pero nakasanayan na lang namin na ganoon ang itawag sa kanya. Bilang 60th birthday nga ay inaasahan na malaking handaan yon. Pero ayaw ni tatay ng magarbo. At sabi niya ay kami-kami na lang daw na mga anak at apo niya ang gusto niyang makasama. Tsaka yung 3 niyang natitirang kapatid at mga pamangkin at apo rin. Bale, marami pa rin talaga kami. Pero wala pa namang 50 katao. Pinaghandaan talaga nila papa ang birthday ni tatay Larry. Pero instead na maghanda ng pagkarami-rami, ay naisip nila na mag-outing na lang kami. Nag-beach kami somewhere dyan sa South Luzon. Sobrang southern part na. Papunta na siya halos sa Visayas at talagang nagbarko kami para makarating doon. Ang gastos pero para kay tatay Larry, talagang nagtapon ng pera si papa. At worth it naman daw sabi ni tatay Larry. Nag-enjoy raw siya ng husto. Ewan ko rin ba dyan kay tatay Larry at natuwa pa sa nangyari sa amin. Una sa lahat, ang hirap ngang puntahan ng venue at ewan ko kina papa at mga tito at tita ko kung paano nila natuntun yung lugar na yon. Ang dami namang beach dito sa Batangas na mas malapit lang pero lumayo talaga ng pagkalayo-layo. Sabi ng mga pinsan ko ay pinlano raw talaga ni na papa ang pagpunta roon dahil alam nila na may aswang at ikatutuwa yun ni tatay Larry. Sir Neb, sabi ni na papa ay dati raw na pumapatay ng aswang si tatay Larry. May mga kasamahan daw si tatay Larry na ang trabaho ay manggamot.
Tapos si Tatay Larry ay alalay ng mga yon na kapag nagkakagipitan ay siyang nakikipag one-on-one sa mga aswang. Tumigil lang daw si tatay sa pagiging aswang slayer nung nakilala niya si nanay. Lola namin na half German at sinama siya sa Germany. May mga memorabilia pa raw noon si tatay ng mga aswang slaying days niya. May mga pictures pa raw pero pinagtatapo o sinunog ni nanay dahil natatakot siya. Nakita pa raw yun dati nila papa at ang sabi nila ay hindi naman daw mukhang halimaw ang mga aswang. Tao lang din pero may kakaibang kilabot silang naramdaman pagkakita sa mukha ng mga ito. Halata raw na hindi mga normal na tao. May kakaiba sa itsura ng mga yon na hindi raw maipaliwanag. Yung ibang gamit naman daw ni Tatay Larry ay binigay na lang niya sa mga kaibigan niyang manggagamot kesa sirain at sunugin ng asawa niya. Mahalaga raw kasi ang mga yon at may malakas na bisa. Ayun na nga, ang hirap puntahan noong beach at ang hirap din kausap noong nasa reception ng resort. Tagalog naman yung salita pero parang hirap na hirap siyang unawain ang gusto ni na papa. Pero sa huli ay naayos din naman. Sa cottage kami nagstay kasi ang dami namin. Wala na kaming namalayan sa buong maghapon at magdamag kasi pagod kaming lahat sa biyahe. The next day, bisperas ng birthday ni Tatay Larry. Nagready kami ng mga pagkain. Namili kami ng mga pagkain sa palengke at tanong kami ng tanong kung bakit hindi na lang kami mag-order doon mismo sa resort para bawas pagod. Sabi nila tito para daw siguradong safe ang pagkain namin. Noong time na yon, naaartihan kami kina tito kasi ayaw nilang kumain ng pagkain ng resort. Lahat ng kinain namin mula sa first day ay mga baon namin na galing sa 7-Eleven at Mang Inasal. Buti hindi napanis. Kung sinabi sana nila na may hinala silang aswang ang management noong resort, edi sana hindi na kami nagtanong at hindi na rin sumama sa outing na yon. Nakapagpahinga na kami kaya palong-palo na kami nung araw na yon. Doon na namin naramdaman yung mga kababalaghan na naramdaman na pala nila tatay pagdating pa lang namin ng nakaraang araw. Habang naghihilik daw kaming magpipinsan at iba pa, halos hindi naman nakatulog sina tatay dahil may naglalakad daw sa bubong ng cottage nila. Nung lumabas daw si tatay ay asong kulay puti na may itim na spot ang nakita niya sa bubungan. Kinakaykay daw noon yung pawid na bubong. Minura daw yon ni tatay at nagulat pa pagkakita sa kanya. Tsaka tumalon at tumakbo palayo. Tapos noong umaga naman ay nakita nila yung isang room attendant na may malaking balat na maitim sa kaliwang braso. Hindi raw makatingin ng diretsyo kay tatay yung attendant na yon. Kaya nagduda siya. Bali pala, hindi kinuwento nila tatay yung mga naranasan nila sa first day hanggat hindi kami nakakauwi. Kaya wala talaga kaming ideya ng iba naming kasama sa mga nangyayari. Nakaramdam nga lang kami ng mga kababalaghan ay noong hapon ng bisperas ng birthday ni Tatay Larry. Nasa banyo ako ng cottage namin. Nakaupo ako sa inidoro tapos bigla akong napatingin sa gilid ko kasi may weird akong pakiramdam. Umurong yung dumi ko pagkakita ko sa mata ng tao na nakasilip sa akin mula sa bintanang maliit. Nagkagulatan kami at dali-daling umalis yung nakasilip. Tapos ako naman tumayo at sumilip din sa bintana. Wala akong nakitang tumakbong tao pero may nakita akong asong puti na may batik sa unahang binti. Kinagabihan ay niready na namin yung mga pagkain dahil balak namin na salubungin yung 60th birthday ni Tatay Larry pagpatak ng alas 12. Kaso 11 pa lang, napansin namin na ang daming nagkalat na aso at pusa sa may dalampasigan. Tapos lahat ay nakatingin sa amin. As in may darating na aso o pusa tapos mauupo at panunuorin kami. Nakakapangilabot pa kasi nagliliwanag yung mga mata nila sa dilim. Tapos iba-iba yung kulay. Sabi bigla ni Tatay Patty
yung isang kapatid ni Tatay Larry, ay pumasok na lang kami sa mga cottage at sa umaga na lang mag-celebrate. Sinasaway kami ng mga magulang namin na huwag magdabog at mahiya naman daw kay tatay at sa ibang guest. Gusto ko nang kumain ng inihaw na pusit. Na bad trip sa akin si mama. Kaya sabi niya puntahan ko raw sa kabilang cottage kasi naroon yung inihaw na pusit. Ako naman manhid. Lalabas nga. Kaso napatigil ako kasi yung mga aso at pusa nakatambay na sa labas ng mga cottage namin. Yung iba nakahiga, nakaupo, paikot-ikot. Maya-maya, may naririnig kaming mga kaluskos at yabag ng paa doon sa labas. Parang may nag-iikot-ikot sa paligid ng cottage. Tapos kausap ni na Papa sa messenger yung mga kasama namin na nasa ibang cottage. At ganoon din daw ang pakiramdam nila. May umaaligid pero walang may lakas ng loob na silipin kung sino o ano ang nasa labas. Narinig na lang namin si Tita Milet na sumisigaw na parang pinipigilan ng tatay nila. Doon lang kami napasilip sa bintana at nakita si Tatay Larry na may hawak na baton. Tinatahulan at inaangilan siya ng mga aso at pusa. May ilan na sumusugod sa kanya pero pinapalo niya ng sobrang lakas. Kita mo talaga na nababalian ng buto yung mga hayop. Animal cruelty talaga. Lumabas si Papa at tumakbo roon sa ginawa nilang lutuan na kahoy. Tapos sinindihan nila uli yung mga gatong. Noong mag-apoy ay tsaka siya kumuha ng nag-aapoy na gatong at winasiwas sa mga aso at pusa. Grabe talaga ang tatapang nila at ang dami. Naglabasan na rin yung ibang guest at nakitulong kina Papa. Hanggang sa kusa na lang umalis yung mga hayop. Yung iba sa kanila iika-ika. Wala man lang lumabas galing sa admin ng resort kahit na nagreklamo na yung ibang guest. Noong nasa loob na kami ng mga cottage, may naglalakad na naman sa bubong. Sabi lang ni Papa, "Lagot kay tatay mamayang umaga yan." Tapos ayun, nawala na yung naglalakad. Kinaumagahan parang walang nangyari. Hindi na pag-usapan yung nakaraang gabi. Ang saya lang naming lahat kasi birthday na nga ni Tatay Larry. Halata rin sa kanya na napakasaya niya. Para siyang bumata uli kasi nagbubudots pa. Kinahapunan ay umalis na rin kami. At noong nagche-check out na ay may nakita kaming 3 staff na may mga benda at pasa sa kung saan saang parte ng katawan. Binabati sila ni Tatay Larry pero ngingiti lang sila at hindi magsasalita. Doon lang din humingi ng pasensya yung management tungkol daw sa mga ligaw na hayop. Hindi ko maalala kung nirefund ba kami o ano. Tapos habang sakay kami ng jeep paalis ay may mga nakita pa kaming tao sa gilid ng kalsada na parang nakaabang sa amin. May mga pasa at benda rin ang mga yon. Tapos sinasaluduhan pa sila ni tatay. Noong nakabalik na kami sa bahay ay tsaka lang nagkwento si Tatay Larry. Mga aswang daw yung mga aso at pusa na sumalakay sa kanila. At sila rin yung mga taong nakabenda na nakita namin. Na-sense daw ng mga yon kung ano siya dati kaya gusto siyang gantihan. Kaso ay kaya pa niyang lumaban kaya hindi na nakaporma ang mga yon. Isa pa ay marami ring tao sa resort kaya hindi rin sila makaatake ng husto. Best birthday daw yon ni Tatay Larry at sana ay maulit pa. Mula noon kapag magbe-birthday siya ay hindi na ako nag-overnight sa kanila. Mahal ko yung lolo ko pero ayoko yung trip niya.